Kapag umabot ka na sa edad na 60 taon pataas, sino ang tunay na nasa iyong tabi? Nung kabataan mo, maaaring kitang-kita ang sagot. Ang iyong pamilya, ang iyong pinakamalapit na kaibigan, ang mga taong kilala mo ng matagal. Ngunit kapag 60 ka na, bahagyang nag-iiba ang realidad. Nagbabago ang buhay. Ang mga tao ay nagiging abala, nag-iiba ang mga prioridad, at bigla mong napagtanto na ang sistema ng suportang pinagkakatiwalaan mo ay maaaring hindi na kasing maaasahan tulad ng inaakala mo. Sa video na ito, ibubunyag namin ang 6 na mahahalagang haligi na nagiging mas maaasahan habang tumatanda, higit pa sa pamilya. Hindi ito tungkol sa pagtulak sa mga tao, kundi tungkol sa pag-unawa kung saan nagmumula ang tunay na katatagan at pagtiyak na hindi ka mahina kapag pinakakailangan mo ng suporta. Kapag nagtayo ka ng matibay na pundasyon sa 6 na haliging ito, makakamit mo ang katiyakan at kalayaang magdadala sa iyo sa mga hamon ng buhay. Manatili hanggang sa dulo dahil ang 6 na haliging ito ay maaaring lubos na baguhin ang iyong pananaw sa suporta. At kapag naunawaan mo na ang mga ito, hindi ka na muling makakaramdam ng walang magawa, nag-iisa o hindi handa. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, mangyaring gawin ito at i-activate ang bell notification para hindi ka makaligtaan ng mga video. At ngayon, simulan na natin. Unang haligi, ang iyong pinansyal na katatagan. Ang pinakamaasahang suportang magkakaroon ka ay hindi isang tao, kundi ang iyong pinansyal na kalayaan. Hindi nabibili ng pera ang kaligayahan, ngunit nabibili nito ang seguridad, kalayaan at kapayapaan ng isip. Habang tumatanda ka, mas napagtanto mo na mapanganib ang umasa sa pamilya para sa pinansyal na tulong. Ang iyong mga anak ay may sariling buhay, gastusin at pamilyang kailangan nilang alagaan. Kahit na mahal ka nila ng labis, maaaring hindi sila palaging makakatulong sa oras ng pangangailangan. Isipin si Richard, isang 72 anyos na lalaki na palaging akala ay sasalo sa kanya ng kanyang mga anak kung sakaling magkaproblema sa pera. Tinulungan niya sila sa kolehiyo, pinautang ng pera kung kailangan nila, at palaging nariyan kapag tumawag sila. Ngunit nang magkaroon siya ng hindi inaasahang gastusin sa kalusugan na ubos ang kanyang ipon, lumapit siya sa kanyang mga anak at doon niya natuklasang nahihirapan din sila sa mga bayarin at sariling pinansyal na problema. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil hindi mahuhulaan ang buhay. Kaya ang pinansyal na katatagan ay isa sa pinakamalakas na haligi ng suportang maipagtatayo mo. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman, kundi sa pagiging handa. Tungkol ito sa pagkakaroon ng plano para sa mga emergency, maasahang pinagkukunan ng kita at malinaw na pag-unawa kung paano pamahalaan ang iyong pera upang hindi ka maging dependent sa iba. Kapag nasa 60 ka na o mas matanda, tanungin mo ang sarili, sapat ba ang aking ipon para sa mga hindi inaasahang gastusin? Ligtas ba ang aking retirement income? Naiwasan ko ba ang mga pinansyal na panganib na maaring maglagay sa akin sa alanganin? Kung hindi ang sagot, ngayon na ang oras para kumilos. Matutong mag-budget ng matalino, iwasan ang hindi kinakailangang utang, at mamuhunan sa mga bagay na nagdudulot ng pangmatagalang katatagan. Dahil sa huli, ang iyong pinansyal na seguridad ang laging sasa iyo anuman ang ibato ng buhay. Ikalawang haligi, ang iyong pisikal na kalusugan. May isang bagay sa buhay na hindi kayang palitan ng pagmamahal, pera o suporta ng iba, ang iyong kalusugan. Pagkatapos ng 60, ang iyong katawan ay maaaring maging iyong pinakamalaking kakampi o hadlang. Totoo na maaari kang magkaroon ng lahat ng pinansyal na seguridad sa mundo. Ngunit kapag bumagsak ang iyong kalusugan, mawawala ang iyong kalayaan. Kahit naaalagaan ka ng iyong pamilya,
Hindi sila ang mag-iehersisyo, kakain ng tamang pagkain, o pipigil sa epekto ng pagtanda para sa iyo. Responsibilidad mo iyon. Maraming tao ang nagpapabaya sa kalusugan, inaakalang may tutulong sa kanila kapag kailangan. Ngunit ang totoo, kahit mahal ka ng pamilya mo, may sarili silang buhay. Maaaring wala silang oras, enerhiya, o kakayahang alagaan ka. Ang pag-asa sa iba para sa iyong kalusugan ay maaaring magpahirap sa iyo. Kaya ang pag-prioritize sa kalusugan ngayon ay isa sa pinakamahalagang investment sa iyong kinabukasan. Isipin si Carl, isang 68 anyos na lalaki na aktibo noong kabataan niya. Ngunit nang mag-retire, nagpabaya siya. Akala niya marami pa siyang panahon para bumalik sa hugis. Ngunit bago niya namalayan, bumaba ang kanyang enerhiya, humina ang kanyang mobility, at naging mahirap ang mga simpleng gawain. Bisitahin man siya ng kanyang mga anak, hindi nila kayang araw-araw siyang tulungan. Sa huli na pagtanto niya na kung gusto niyang manatiling malaya, kailangan niyang kontrolin ang kanyang kalusugan, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon. Hindi mo kailangang mag-ehersisyo tulad ng isang atleta, ngunit ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagsisikap ay malaki ang epekto. Gumalaw araw-araw, kumain ng masustansyang pagkain, at huwag pabayaan ang regular na check-up. Kung may mga sintomas kang hindi pinapansin, tulad ng matagal na sakit, hirap sa paglalakad, o pagbabago sa enerhiya, ngayon na ang oras para asikasuhin ang mga ito. Ang iyong future self ay magpapasalamat sa bawat healthy choice na ginawa mo ngayon. Dahil sa huli, ang pinakamalakas mong sistema ng suporta ay hindi ang iyong mga anak, kapatid o kaibigan, kundi ang iyong sariling kakayahang manatiling malakas, aktibo at may kakayahan. At habang mas pinapahalagahan mo ang iyong kalusugan ngayon, mas kaunti ang iyong pag-asa sa iba sa hinaharap. Ikatlong haligi, ang iyong social circle. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga taong tumatanda ay ang pag-iisa. Maaring unti-unti itong mangyari, lumipat ang mga kaibigan, pumanaw ang mga mahal sa buhay, at bago mo pamamalayan, lumiliit na ang iyong social circle kaysa sa inaasahan mo. Ang problema, kapag walang malalapit na kaibigan, dumarating ang kalungkutan, at ang kalungkutan, lalo na pagkatapos ng 60, ay mapanganib. Nakakaapekto ito hindi lang sa iyong emosyon, kundi pati sa kalusugan, mental na sharpness, at maging sa haba ng buhay. Maaring inaakala mong laging nariyan ang pamilya mo para sa kumpanya, ngunit ito ang totoo. Ang iyong mga anak ay may sariling buhay. May karera, pamilya, at responsibilidad silang inaasikaso. Mahal ka nila, ngunit hindi sila dapat ang iyong tanging pinagkukunan ng samahan. Kaya isa sa pinakamahalagang haligi ng suporta ay ang iyong social network. Ang mga taong nagpapasaya sa iyo, nagbibigay ng enerhiya sa iyong buhay. Ang mga relasyong ito ay hindi luho, kundi pangangailangan. Halimbawa, si Margaret, isang 73 anyos na babaeng umaasa lang sa pamilya para sa samahan. Mahal na mahal niya ang kanyang 2 anak, ngunit sa paglipas ng panahon, abala sila sa trabaho at pagpapalaki ng sariling pamilya. Bihira na lang silang magkita. Nagsimulang makaramdam ng kalungkutan si Margaret at nakaasa na lang sa mga tawag na hindi palaging dumarating. Ngunit nagbago ang lahat nang makipag-ugnayan siya sa mga dating kaibigan, sumali sa community group at nagkaroon ng mga bagong hilig. Biglang napuno ang kanyang buhay ng masasayang usapan at layunin. Hindi na niya kailangang maghintay sa pamilya para makaramdam ng koneksyon. Ginawa niya ito sa sarili niyang paraan. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan, grupo, o maging casual na kakilala ay nagbibigay sa iyo ng isang bagay na walang katumbas. Ang pakiramdam na kabilang ka. Maaaring isang kapitbahay na nakakausap mo, isang book club, o isang grupo sa gym.
Ang mga taong nasa buhay mo, bukod sa pamilya, ay nagbibigay ng emotional strength. At habang mas marami kang koneksyon ngayon, mas marami kang suporta sa mga darating na taon. Kaya tanungin mo ang sarili, sino sa buhay mo ngayon ang nagpapasaya sa'yo? Kung walang malinaw na sagot, ngayon na ang panahon para palawakin ang iyong social circle. Dahil sa huli, ang isang malakas na social network ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng kasama, kundi tungkol sa pagkakaroon ng mga taong nagpapatibay sa iyo, nagpapaalala ng iyong halaga, at nagpapayaman sa bawat yugto ng iyong buhay. Ikaapat na haligi, ang iyong sense of purpose. Isa sa mga least na napapansing pinagmumula ng suporta sa buhay ay hindi isang tao, kundi ang iyong sariling sense of purpose. Pagkatapos ng 60, maraming tao ang nawawala ng mga tungkulin na dating nagbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay. Pagiging magulang, trabahador, o caregiver. Nagre-retire, nagsasarili ang mga anak, at bumagal ang takbo ng buhay. At kapag walang malinaw na direksyon, madaling makaramdam ng invisibility, kawalan ng silbi, o pagkaligaw. Ang totoo, kahit gaano kakamahal ng pamilya mo, hindi nila maibibigay sa iyo ang purpose. Ikaw mismo ang dapat gumawa nito. Ang pagkakaroon ng dahilan para bumangon sa umaga, isang passion, project o goal, ay nagpapanatiling sharp ng isip, stable ang emosyon, at fulfilled ang buhay. Pinipigilan ka nitong maging passive observer lang sa mundo. Halimbawa, si Lucas, isang 70 taong retired engineer. Nung una, excited siyang magpahinga. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula siyang makaramdam ng walang katuturan. Kaya nag-volunteer siya sa isang paaralan kung saan tinuruan niya ang mga bata kung paano gumawa ng mga bagay. Bigla siyang nagkaroon ng bagong dahilan para bumangon araw-araw, isang bagay na nagpapaalala sa kanyang halaga at nagsusustena sa kanyang engagement. Ang purpose ay hindi kailangang manggaling sa trabaho. Maaaring ito ay pag-aaral ng bagong bagay, pagtulong sa iba, pag-garden, pag-travel, o pag-set ng personal na goals. Tungkol ito sa paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo at nagpapanatili sa iyong aktibo, mentally at emotionally. Kung pakiramdam mo ang iyong best days ay nasa likuran mo na, ngayon na ang panahon para baguhin ang mindset na iyon. Ang purpose ay hindi nawawala sa edad, nag-i-evolve lang ito. At habang mas nag-i-invest ka sa paghahanap ng meaning sa araw-araw, mas kaunti ang iyong pag-asa sa iba para sa kaligayahan. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na suporta ay hindi ang kamay na humahawak sa iyo, kundi ang apoy sa loob mo na patuloy na nagtutulak sa iyo pasulong. Ikalimang haligi, ang iyong emotional resilience. Ang buhay ay laging may paraan para subukin ka, anuman ang edad mo. Pagkatapos ng 60, hindi nawawala ang mga hamon, nag-iiba lang ang anyo nito. Nawawala ang mga kaibigan, pumapanaw ang mahal sa buhay, dumadating ang mga health problems, at minsan, mas nag-iisa ang pakiramdam kaysa dati. Ang totoo, kahit gaano karami ang suporta ng iba, ang pinakamaasahang lakas ay manggagaling pa rin sa iyo. Sa iyong kakayahang umadapt, i-process ang emosyon, at humanap ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Maraming umaasa sa pamilya bilang emotional support system, akala ay palaging nariyan sila para umagapay. Ngunit ang realidad, lahat ay may sariling struggles. Maaring wala silang oras o enerhiya para maging emotional anchor mo. Kaya mahalagang buuin ang emotional resilience, ang kakayahang humanap ng lakas sa sarili, imbes na laging sa iba. Halimbawa, si Helen, isang 75 anyos na babaeng nawala ng asawa, pagkaraan ng 40 taong pagsasama. Noong una, umaasa siya sa kanyang mga anak para sa emosyonal na suporta. Ngunit napagtanto niya na kahit mahal na mahal siya ng mga ito, may sarili silang pamilya at responsibilidad. Hindi niya maaaring asahan na punan nila ang void na naiwan ng kanyang asawa.
Kaya imbes na malunod sa kalungkutan, nag-focus siya sa pagpapalakas ng sarili. Sumali siya sa support group, nagsimulang mag-journal, at nagsanay ng daily gratitude. Sa paglipas ng panahon, natuklasan niya ang isang makapangyarihang katotohanan. Hindi niya kailangan ng ibang tao para ayusin ang kanyang kalungkutan. Kaya niya itong gawin mag-isa. Ang emotional resilience ay hindi pagtatago ng emosyon o pagpapanggap na malakas ka palagi. Tungkol ito sa pag-amin sa sakit, pagproseso nito ng malusog at pagbuo ng coping mechanisms na magpapadali sa iyo sa mga altang dumarating. Mayroon dapat kang outlets, journaling, meditation, therapy, o simpleng self-reflection na tutulong sa iyong humanap ng kapayapaan sa sarili imbes na maghintay sa iba. Anuman ang ibato ng buhay, ang kakayahang manindigan ng mag-isa ay mananatiling isa sa iyong pinakamalakas na sandigan. At habang mas pinapalakas mo ang iyong emotional resilience, mas kaunti ang iyong pagdepende sa iba para makaramdam ng kaganapan. Dahil sa huli, ang taong laging nasa tabi mo sa bawat pagsubok at tagumpay ay ikaw mismo. Ika-anim na haligi ang iyong adaptability. Kung may isang katotohanan tungkol sa buhay, pagkatapos ng 60, ito ay walang permanente. Nagbabago ang mga tao, nag-iiba ang mga sitwasyon, at ang mga bagay na dating maaasahan ay maaaring hindi na ganong katatag. Ang susi sa tagumpay sa yugtong ito ng buhay ay hindi ang kumapit sa nakaraan, kundi ang iyong kakayahang umadapt. Ang mga taong nahihirapan sa pagtanda ay kadalasan ang mga ayaw tanggapin ang pagbabago, ang mga masyadong kumakapit sa dati imbes na yakapin ang ngayon. Ngunit ang mga natututong maging flexible, bukas sa pagbabago, at handang sumubok ng bago ay nakakahanap pa rin ng joy at fulfillment, anuman ang dala ng buhay. Marami ang akala, kapag tumanda na sila, wala nang pagbabago sa kanilang mga gawain. Ngunit ang ganitong mindset ay mapanganib, pinipigilan ka nitong mag-explore ng mga bagong opportunity, makilala ang mga bagong tao, o matuto ng mga bagay na magpapayaman sa iyong buhay. Ang pagiging adaptable ay hindi lang pagtanggap sa pagbabago, kundi ang aktibong paghahanap ng paraan para lumago kasabay nito. Halimbawa, si Frank, isang 78 anyos na lalaking palaging nakadepende sa personal na pakikipagkaibigan para makaramdam ng koneksyon. Nang lumipat o pumanaw ang marami sa kanyang mga kaibigan, noong una naramdaman niyang wala na siyang magagawa, ganyan talaga kapag tumanda. Ngunit imbes na sumuko sa kalungkutan, nag-adapt siya. Natuto siyang gumamit ng video calls para makipag-ugnayan sa malalayong kamag-anak, sumali sa online discussion group tungkol sa kasaysayan, at nakahanap pa ng ilang bagong kaibigan. Imbes na talunin ng pagbabago, lumago siya kasabay nito. Ang mga taong successful pagkatapos ng 60 ay hindi yung may pinakamaraming resources o pinakamalakas na support system, kundi yung mga ayaw maging stagnant. Yung mga nananatiling curious at handang magbago. Kapag may isang pintong nagsara, humanap ng ibang bukas. Kapag nagbago ang isang relasyon, maghanap ng bagong paraan para makipag-connect. Kapag may hindi na gumagana, maging handang sumubok ng iba. Ang iyong adaptability ay isa sa pinakamalakas na haligi ng suportang magkakaroon ka. Ito ang nagbibigay sa iyo ng resilience, optimism, at tiwala sa sarili sa pagharap sa buhay. At habang mas natututo kang tanggapin ang pagbabago imbes na takot dito, mas kaunti ang pakiramdam mong nawawala sa iyo at mas nakikita mo ang opportunity sa bawat bagong kabanata. Pangwakas na mga pag-iisip, ang pag-abot sa edad na 60 taon pataas ay isang yugto ng buhay na puno ng parehong karunungan at hamon. At habang espesyal pa rin ang lugar ng pamilya sa iyong puso, ang realidad ay ang pinaka-maaasahang suporta ay hindi sa ibang tao makikita, kundi sa pundasyong itinatayo mo
para sa sarili mo. Ang iyong pinansyal na katatagan ang nagtitiyak na hindi ka dependent sa iba. Ang iyong pisikal na kalusugan ang nagdedetermina kung mananatili kang malaya at independent. Ang iyong social circle ang nagpapanatili sa iyong connected at emotionally fulfilled. Ang iyong sense of purpose ang nagbibigay ng kahulugan at direksyon, anuman ang edad mo. Ang iyong emotional resilience ang nagpapatibay sa iyo sa harap ng mga hamon. Ang iyong adaptability ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang umusbong kahit sa pagbabago. Kapag mayroon ka ng anim na haliging ito, hindi ka na muling makakaramdam ng lubos na pag-iisa, kawalan ng suporta o kawalan ng kontrol. Hindi mo na kailangang manghingi ng tulong, mangamba sa mga mahihirap na panahon o maghintay na may sumaklolo sa iyo. Dahil ang tunay na katatagan ay hindi nagmumula sa pag-asa na nariyan ng iba, kundi sa katiyakang handa ka ng manindigan ng mag-isa, anuman ang ibato ng buhay sa iyo. Maraming salamat sa panonood. Gusto naming marinig ang iniisip mo, mag-iwan ng komento at ibahagi kung ano ang natutunan mo at kung paano mo ito isasabuhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-click ang like button, mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa iba. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng mga content na nagbibigay kaalaman at inspirasyon. Maraming salamat muli at hanggang sa susunod na video.